Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli tayo ay magbibigay ng naseha. Magbibigay ng payo una sa aking sarili bago kayo ng mga kapatid ko sa relihiyong Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naseha, ad-dinu naseha. Ang ating relihiyon ay relihiyon ng pagpapayuhan. Sapagkat tayo ay nakakalimot, lalo na sa panahon natin ngayon, napapanahon ang mga iba't ibang pagsubok, mga iba't ibang suliranin, mga iba't ibang problema na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Na kung saan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, silang may mga magagandang kabuhayan ngayon, maganda ang kanilang kondisyon ng kanilang pamilya, kondisyon ng kanilang buhay, ay ushkurillah. Magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil napakarami po sa ating mga kapatid na kung saan dihado sa mga bagay-bagay katulad ng problema sa pamilya. Once kasi na ang naging problema ay hanap buhay, ay damay-damay na po yan. Problema sa pamilya, problema sa iyong lahat ng bagay. Sapagkat ngayon ay, which is yan ngayon ang nakikita natin ngayon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magbigay ng paalala o Muhammad sapagkat ang pagbibigay ng paalala ay nakapagbigay ng kabutihan sa mga mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya tayo ay nag-live ngayon ay medyo may kailangan may paliwanag natin ng maayos, mabuti at malinawan. Nang sa ganun ay malinawan ng mga tagapakinig patungkol sa araw ng Biyernes, sa Congregation Day ng isang Muslim. Na kinakailangan malaman natin ito, ang alituntunin nito, mga batas nito, nang sa ganun ay maintindihan natin ang ating relihiyong Islam. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay araw ng Thursday, bukas ay Biyernes. So, Yawmul Jum'ah bukas, araw ng Biyernes bukas, na kung saan ang isang Muslim ay kinakailangan ay siya ay magsalang pumunta sa masjid nang sa ganon ay magsagawa ng pumunta doon sa Salatul Jum'ah, makinig sa mga sermon ng isang mga nakukhutba doon, nagbibigay ng paalaala. Ito ay obligado sa mga kalalakihan at hindi sa mga kababaihan. Sa mga kalalakihan po ito. Bali, ang araw ng Biyernes po, ang Biyernes, ang Yawmul Jum'ah, ay ang khutbah, ang sermon na ginagawa dyan ay dalawang sermon. Kaya mapansin nyo, sa unang khutbah, mahaba, pagkaraan ng isang khutbah ay titigil siya and then magkukhutbah ulit, magbibigay ng paalaala ulit, and then after that, isasabarin na lang niya doon. And then after that, ay saka na itatayo ang sa Salatul Jum'ah, na kung saan ang Salatul Jum'ah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang araw ng Biyernes, mga kapatid, ay yan yung araw na kung saan nilikha si Adam, ang ating tatay-tatay. Ang araw ng Biyernes ay diyan ipinasok si Adam alayhi salam sa Jannah, sa paraiso. Sa araw ng Biyernes ay diyan din siya inilabas mula sa paraiso. At sa araw ng Biyernes ay diyan itatayo ang araw ng paghuhukom. Yan ang araw ng Biyernes, mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hukom ng o batas ng pagsasalatan ng salatul Jum'ah ay fardu ain. Ala rijal tuqamu fi waqti dhuhr. Yan ay obligado po sa mga kalalakihan na itatayo ito sa oras ng duhor, oras ng duhor. Wahiya badlun salatul duhor. Yun ang kapalit ng salatul duhor. Pala ito ay magiging dalawang rak'ah, dalawang unit na lang ang gagawin doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ay isa sa mga gandang gawin sa Yawmul Jum'ah ay kinakailangan ay bago siya tumungo doon, ay mas mainam na siya ay maligo, magpabango, at ang kaniyang suotin na kasuotan ay yung malinis at pinakagusto niya sa malinis na kanyang mga damit. Siyempre po, wala pong litrato yan, walang picture po yan. Nabawal po sa atin yun, di ba? So, pupunta siya sa masjid. At mainam din po na after Salatul Fajr, di sa araw ng Friday, bago itayo ang congregation Salatul Jum'ah, ay basahin niya ang Suratul Kahf. Ang Suratul Kahf, ito ay basahin niya every Friday bago itayo ang Salatul Jum'ah. At mas mainam ay pagkatapos ng Salatul Fajr ay basahin na ito. At kung wala ka namang oras, ikuha na lang yung oras mo. Ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At mainam din po sa mga kapatid na kailangan maaga tayo pumupunta sa ating masjid. Nang sa ganon ay mas malaking reward ang makukuha natin doon. Bago tumayo, bago itayo, bago nagsalam o bago nagsalita, nag-start ng nagsimula magsalita ang imam, ay mas mainam ay nandoon na tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ang basihan natin? As sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, kapag itinawag na ang sala sa Jum'ah, ay ang sala, kapag tinawag na yung pagdarasal na yon sa Salatul Jum'ah, fasa'aw ila dhikrillah, pumunta kayo, tumungo na kayo doon sa khutbah, pumunta na kayo sa, kasi ang khutbah po mga kapatid, ang Yawmul Jum'ah mga kapatid, ay dalawang adhan yan. Ang unang adhan, yun yung mga 11:30, 11:40. Hindi kailangan hantay na dumating yung oras ng Salatul Dhuhr, hindi. 11:30 o 11:40 doon, pwede na kayo mag-adhan doon ng first adhan. And then yung pangalawang adhan, mga alas 12 yan. 12 noon, magsasalam yung imam. Pag nagsalam, saka magkakaroon na mag-aadhan ng pangalawang adhan. So, dalawang khutbah, dalawang adhan. Ganun ang mangyayari doon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ni Allah, kapag narinig natin yung adhan na yon, ay tumungo na tayo doon sa masjid. Pumunta tayo sa masjid. Pagpunta natin sa masjid, mga kapatid, mayroon mga sitwasyon na pag dumating ka sa masjid, ay kung ang imam ay kakasalam niya, nagsalam siya at nag-aadhan na ng pangalawang adhan, ang gawin mo kapatid ay magsala ka na ng tahiyatul masjid ng dalawang rak'ah, magsunna ka na habang nag-aadhan. Yung pangalawang adhan yun. Bakit kamo? Mas mainam yung pakikinig ng khutbah kaysa doon sa hahantahin mo matapos ang adhan, din saka magsusunna. Kapag ang nadatnan mo naman ay nag-aadhan ng first adhan, 11:30 o 11:40, yung unang adhan, ay doon, hantayin mo matapos ang adhan na yun. Kasi, di ba, sunna sa atin na kapag nag-aadhan, narinig natin ang ang adhan, calling prayer, ay sinusundan natin. Pag sinabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sabihin mo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanggang sa matapos, hindi mag-ano ka doon ng dua. Yun ay mainam. Kaya hinahantay natin, hindi tayo nagsasala ng sunna kaagad. Sa unang adhan yon. Subalit kapag pangalawang adhan, nakapagsalam ng imam, kinakailangan kapatid ay magsunna ka na habang nag-aadhan. Nang sa ganon ay natapos ka at natapos din yung nag-aadhan at makakapakinig ka kaagad ng
ng khutbah, ng sermon. Mas mainam po kasi na mas matimbang ang pakikinig ng khutbah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa ito sa mga aral, mga kapatid. Maraming aral actually dito. At saka mga alituntunin na nagkakamali ang ating mga kapatiran. Kapag tayo ay dumating sa masjid at nakukhutba ang imam, kinakailangan, kapatid, ay huwag kang nagsasalita, huwag kang nakikipagkwentuhan. Maging ang pagsalam mo sa iyong kapatid ay hindi pwede sa iyo ang pagbalik nito. Halimbawa, nasa masjid ka, sa loob ng masjid, may dumating na kasama mo, nagsalam sa iyo, hindi obligado sa iyo na ibalik ang salam na yon. Waraddu salam wajib. At ang pagbalik ng salam ay wajib, di ba? Obligado. Pero kapag sa oras ng Jum'ah at nakukhutba, nagsisermon, nagbibigay ng sermon ng imam, kinakailangan po, kapatid, ay hindi mo sagutin yon. At bawal sa iyo maglaro-laro doon. Kung nagse-cellphone, galaw ng galaw, hindi po pwede yon kapag nakukhutba ang isang imam. Anong sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza qulta li sahibika wal imam yakhutub faqad laghawta. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag may sinabi ka sa iyong kasama sa araw ng Biyernes, ansit wal imam yakhutub faqad laghawta. At ang imam ay nakukhutba at ikaw ay nagsasalita doon, o di kaya gumagalaw ka ng gumagalaw, fakad laghawta. Ang yung Juma, ang pagpunta mo doon ay mawawalan ng saysay. So sabi ng mga ulama, talaga bang mawala talaga? Hindi. Mababawasan. Pero ang problema, di tayo sigurado, kasi sabi ng propeta na fakad laghawta. So mas mainam na ating iwasan na kapag nakukhutbang imam, tayo po ay makinig. Wajib sa atin makinig doon sa nagsesermon na yun. Once a week na nga lang eh. Yan na nga lang ang yung magiging naseha o oras para sa iyong relihiyon. Sa ganun ay makakuha ng mga aral, maturuan mo ang iyong sarili at ipinagkakait mo pa. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang mga wajib ay hindi mo pwedeng gawin dahil sa khutbah, pagsisermon ng imam, ay mas lalo sa mga ibang gawain na ito. Halimbawa, nakikipag-usap ka lang, mga kapatid namin sa relihiyong Islam, mga nandiyan sa loob, pag yung Jum'ah, nakikipag-usap, o di ka sa labas, nagdadaldalan sila doon. Subhanallah, ittaqullah, ikhwan. Matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't kayo nandiyan sa labas na subhanallah, may mga masjid tayo na nakukhutba ang imam, makita mo sila nasa labas, nagkukwentuhan. Masya Allah, mga kapatid, matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba kayo nahiya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Mahiya naman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung Muslim kayo, sundin nyo ang relihiyong Islam. Kung hindi kayo Muslim, hindi, mas mainam, wag na sundin. Siyempre, hindi kayo Muslim yan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'. Kapag naitinawag na ang calling prayer sa araw ng Biyernes, ay tumungo kayo sa masjid. Fas'au ila dhikrillah. Pumunta kayo doon at inyong dhikrillah, yung magsagawa kayo ng mga ibada, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadharul bai' at talikuran ninyo, iwanan ninyo ang inyong mga paninda, inyong mga tinitinda. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, sapagkat yun ang makakabuti sa inyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya na kailangan, halimbawa, lalo na sa atin, mga Maranao, mga Muslim dito sa Luzon, na kung saan busy sa paghahanap buhay, ay malaking pagsubok yan sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kapag ikaw ay nagtitinda, sara mo yung pwesto mo, hindi pumunta ka dun sa masjid. Kaya mainam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mong nagde-day off ka sa araw na yun, may pahinga ka dun sa once a week, may pahinga ka doon, may day off ka, hindi ka pumapasok, hindi mas mainam itapat mo sa araw ng Biyernes. O di kaya naman, last days pa lang, 10 a.m. ay sarado mo na yung mo, hanggang 2 p.m. halimbawa.
Kaya mainam, talikuran po natin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mas mainam ang akhirah. Mas mainam ang kabilang buhay kaysa mundong ito. فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Sabi ni Allah, at kapag naitayo nyo na ang salang, ang pagdarasal na ito, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kayo ay pumunta sa ibabaw ng lupa, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ. At hanapin ninyo ang biyaya sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At inyong alalahanin, remind Allah subhanahu wa ta'ala. Reminder ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na inyong madalas ang mga papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng inyong katayuan upang makamtan ninyo ang tagumpay sa daigdig at sa kabilang buhay. Upang makamit natin ang tunay na tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay, ay yun ang gawin natin, sundin natin. Kapag tayo ay natapos na magsagawa ng pagdarasal, hanapin mo ang biyaya sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala. Fantashiru fil ard. Hanapin mo ang biyaya, maghanap buhay ka, hindi yung puro ka na lang kabilang buhay, pero hindi ka naman naghahanap buhay. Takillah. Hindi libre ang pagkain ngayon, kailangan mo magtrabaho din. Yung anak mo, yung asawa mo, yung kamag-anak mo, magulang mo, kumakain ng mga yan. Buti sana kung pwede sana na pagsara ka ng sala, mundo ka ng mundo, mabubuhay ka, hindi, why not? Ang problema, mas laging masama. So, kailangan maghanap buhay tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, doon sa mga paghahanap na buhay ninyo, ay iwanan nyo ang bagay na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang paghahanap buhay ay ang paghahanap buhay na ito, ang nagbibigay ng biyaya ay si Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya mas mainam na malugod si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, nang sa ganun ay magkaroon ng malaking biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaroon ng baraka ang ating paghahanap buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panghuling hadith na kung saan ating babanggitin ay kung saan may isang lalaki na dumating sa masjid na ang imam ay nakukhutba. Nakita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu na siya ay umupo kaagad. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Oy, rajul, o kayong ikaw lalaki, hal sallaita, nakapagsala ka na ba ng rak'atain ng dalawang ng sunnah?" Sabi ng lalaking ito, "Hindi." Sabi na, "Faqum fasalli." Tumayo ka at ikaw ay magsagawa ng dalawang rak'a, yung sunnah na yun, yung salatul tahiyatul masjid. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum yawmul jum'ah wal imam yakhtuf falyarka rak'atain." Sabi ng propeta sallallahu, kapag ang isa sa inyo ay dumating sa masjid at ang imam ay nakukhutba, nadatnan niya ang imam ay nakukhutba, ay magsala falyarka rak'atain, siya ay magsala ng dalawang rak'a. Yun yung sunnah. Yun yung sunnah na kung saan ating dapat gawin. Sabi nila, ang hukom o batas nito ay tahiyatul masjid mustahab. Ito ay mas mainam na ginagawa. Ang iba naman, waqila wajibah. Ang iba naman ay wajib daw. Liman dakhala, sino man ang makapasok. Wal qiyamu laha wajib idza jalasa al mar'a qabla ay yusalliha. At ito ay wajib daw bago itayo ang sala ng salatul Jumu'ah. Kapag ikaw ay dumating. Pero pinakaano doon ay mustahab, sabi ng mga ulama. Yung iba naman ay wajib. Ay mas mainam
magsala ka pa rin dahil yun ang kabutihan eh. Yun ang maganda. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat maintindihan natin ang ating relihiyong Islam, paunti-unti, step by step. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yan ay nangangahulugan na ang Yaumul Jum'ah, ang araw ng Biyernes ay napaka-importante po sa atin. Obligado po yan sa mga kalalakihan, sa mga hindi traveler. Kapag hindi ikaw traveler, syempre hindi po sa'yo yun obligado. Hindi po, pero mas mainam ikaw ay pumunta sa masjid. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, marami pang pwedeng pag-usapan patungkol sa Yawmul Jum'ah, patungkol sa araw ng Biyernes. Subalit, inshallah, sana ay nakapagbigay sa inyo ng paalala itong o di kaya reminder itong naging nasiha, naging pagpapaliwanag natin. Mga kapatid, kami po ay isang mga nagbibigay lang ng mensahe, payo, nang sa ganon ay makakuha kayo ng aral, nang sa ganon ay ma-educate natin ang ating mga sarili, maturuan natin ang ating mga sarili, at matutunan natin kung ano ang halal, ano ang haram. Hanggang dito lang ang aking may babahagi sa inyo. Inshallah, bukas po ay Yawmul Jum'ah, Friday, kaya sulitin po natin bukas. Paghandaan po natin bukas na sa bago tayo tumungo sa masjid. Hanggang dito lang po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.